Pinsan Kalyada. So ayan mga kalingap, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Kalyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po don't skip ads, at malaking bagay yan sa pantulong po natin. So ngayon mga kalingap ay nandito tayo kay Nanay Maribeth dahil meron pong pinapabot si Tita CNC South Dakota USA. Nagpaabot mo ng 4,000, yung 3,000 po para sa panggamot at yung 1,000 para po sa pambili po niya ng mga pangangailangan po dito sa kanyang bahay po. So tara mga kalingap at punta na po natin. Maraming salamat po sa inyo Tita sa pinabot yung biyaya para dito kay Nanay. Ayan po tayo. Grabe po ang ulan dito, sulpot-sulpot. Buti nga po ngayon tumigil. Nay! Ayan si Nanay. Kaya sira na yung bahay ni Nanay. Dito siya kay mama niya. Ay, si Nanay. Nay, paumanhin kung natatagalan at masyadong busy. Sabi ko, siguro niya ako si Vincent. Kamusta na Nanay? Ay, ito, ilang araw nang inaabot ng panginginig. Bakit po? Wala nang gamot kasi si sweldo man ni Hiner, palagi na lang din sa gamot ko na pupunta. Kaya, Pwede na lang, andyan si Hiner at tinutulungan ka na yan. oo nga, nagdireklamo na nga niya at yung mga kapatid hindi man natulong. Ang pinira mo ng mga kapatid yan, dapat natulong. Tulungan dapat sa ganyan, hindi lang iaasa sa isa. Oo nga, sabi ko nga niya. Pag hinihingan, puro walang mga pera daw. Kaya yung isa na lang ang nagsasuffer nung pagbili. Si Hiner. Di paano makakaipon yung bata, paano kung pang araw-araw niyang eskwela. Kung ganyan, iaasa na lang sa isa, dapat tulungan po sa ganyan. Siya nga, naawa na nga niya ako dun. Hindi nakakahulog dun sa motor niya. Hindi nakakahulog sa motor niya. Ano ko siyang motor? Yung ginagamit niya yung Kawawa man. Sabi ko nga doon sa mga kapatid, dapat tumulong kayo. Eh wala man mga comment kundi walang pera daw. Walang pera. Pangit lagi kung nasa walang pera, baka umusan talaga. Kaya nga sabi ko ay aabutin niyo yan. Kahit walang pera meron. Wala lang budget, ganun dapat. Budget, Pag pera kasi mabubusan talaga. Kamusta naman pa ang pangangatawan niya, Nay? Eh okay naman, kaso ay pag hindi ka nakakain ng gamot ay Baka nasubrahan ka na naman ulit sa gamot. Di naman, sinunod mo na po yung sinabi ko sa inyo. oo, kaso ay kalalabas ko na naman lang din sa sa Leon Hernandez. Pa-hospital ka na naman ulit po. Bakit, Nay? Inabot na naman ako, nagpunta akong center kasi mapapalit nga akong resita. Oo. Tapos naging akong tulong doon sa SB. Inabot ako doon kasi bawal sa akin na matensyon kasi. Pag ako nag-iyak, naabot ako. Hindi ko nakukontrol ang katawan kung sige ang galaw niya. Anong nangyari? Parang galaw ka na ng galaw? Galaw ng galaw hanggang sa Mawalan malay, ganun. parang hindi ko na makontrol ang sarili ko yan. Matutumba na ako. Nagsisikip pati ang dibdib ko na ganyan. Kaya din sabi ni Doc, magpa-admit daw ako doon sa Leon Hernandez kasi doon man ang niya. Doon man siya na duty. Nag-alala nga na ako kasi sabi ko di ko kaya din at yun ay private. Ay sabi naman ng mga kagawaran ay mga sanggunian ay tutulong daw sila sa akin. Natulungan ka lang po. Nagpa-admit ako ng yata yung 3 araw. Ay okay naman hanggang ngayon. Kaso ay yung gamot ko nga binabaan ng dosage. Oo, at parang malala. Pag na sa iyo, parang ibang tama sa iyo. Ay okay naman, hindi naman ako inaabot ng kagaya nung dati na talagang pag nakadalawang inom ako talagang nangingisay, hindi ko na makontrol ang katawan ko. Ngayon hindi, kahit mag-inom ako siguro ng 4 na oras, okay lang kasi kailangan ko magtipid. Bupat mahirap na baka ma-overdose ka ng nanay sa pagkainom ng gamot.
Dapat yung tama lang, yung sakto lang kumbaga. Kasi pag nag-over ka sa limit mo, ay mahirap na eh kung paano pag nadali ang atay mo. Nasobra lang naman ako sa Hindi mo. sa limit kasi gaya niyan ako ang inaasahan dyan sa bahay gawa. Kasi dalawang lalaki man baga kasama ko ay wala man mga hindi man marurunong maggarawa dyan. Kala ko nagpunta dyan yung anak mo na yun isa. Nasa Manila yun. Nag-alis na din. Yung nasa dait man ay wala na yung pakialam, hindi naman ako intindi nung kahit nung mag-complain ako. Hindi ka din po pinuntahan? Hindi. Pambira. Kaya galit na galit yung mga kapatid. Mga kapatid mo po? Hindi nag-iintindi sa akin. Sabi mo. Kamusta naman pang-araw-araw nyo dito na? Anong ginagawa mo? Nakakaraos man kasi may trabaho man nga si Renier. Senior? Kaya lang hindi ako nakakatrabaho ngayon. Wala namang lumabas ako ng Bakit po? Anong hindi? parang yung katawan ko ay hindi ko kayang trabaho. Malala na o? Nangihina ako. Nangihina ka po? Hindi ko kayang Di paano pagtuluyan ka ng nangihina naman? Yung nga sinasabi ko sa kanila, paano kung di ko na kayang kumilos, paano na kayo? Wala man imik sa mga bata. Naawa na nga nila ako dyan sa dalawa. Pinay po yun tapos kay Mark. Si Mark hindi na nagampasok at Bakit po? parang nidisga na rin ang sitwasyon ko. Iniisip niya po. Sayang pong pag-aaral na eh. Napasok man siya pag gusto niya. Pinapapasok niya po araw-araw at mahirap na. Mahirap pag wala natutunan. Hindi lalo na pag lalaki pati. Sinasabi ko nga nila, stress man ako pag matigas din naman ang ulo. Pag ginusto niya, ginusto sa mga siya. anak niyang babae. Sabi ko, kailangan na nito ang nag-aasikaso. Halos pati paglaba, paglinis dyan, di na magawa ka yan. Pati pagluto. Pambira. Minsan, nagkaka-aksidente na dyan. Laging astra kay nanay. Hihidap kong si nanay. Sabi Bakit ko, kaya may manggayang anak ka nanay? ay, sus ko. Kaya bralak ko na sa yan. Maano sa iyo. Makontak sa iyo kung ano-ano pang mga pinagdadadaldal na hindi mo hindi mo matanggap, di mo mga pariparason. Pag pinilit na hingian, nagagaralit kung ano mga sinasabi, panunumbat, kung ano. Hindi na ako nangihingi. Ganyan. Kaya sabi ko sa mga anak ko, huwag naman sana ninyo ako pabayaan pag ako hindi na nakakilos. May hirap yung mga ganyan na may mga ganyang anak. Baka na naging ka man siguro sa kanila nung panahon na pa sila, yung nasa iyo pa. Baka naging Nagtataka nga ako dyan. Kaya yan sila nanay, yan yung mga kapatid ko Sa makakapagsabi. sobra ka kung pagmamahal mo sa anak mo, kaya ganyan, parang aywan ko kung kinulangan pa or nasubrahan. Grabe. Baka naging ka man yung parang grabe sa anak, yung laging pinapalo, sinasabihan ng kung ano-ano. Kasi nung mamatay ang ama nila, yung una kong asawa, ay kinuha sila nung lulayan nila sa Manila. Dinala ko sila doon. Yung dalawang babae yung magkasunod ang pangalan sa kanyang pangalawa. Ay bagaday, sa siya hirap baga ng buhay dito. Parang nakalimutan ko silang kumustahin doon. Parang nagkaroon ng sama ng loob sa inay. Yun ang dinadahilan. Pinabayaan daw sila doon ay
pinagmaraltrato naman yata nung mga naroon doon. Ay, yan lang. Kaya parang ano. Nagtanim sila ng sama ng loob. Eh, paliwanag mo na ito. Baka mapanood nila na yun. Paliwanagan mo na lang na at baka mapanood mo nila. Ay, pinaliwanagan ko na sila sa may group chat kasi kami mag-iina. Oo. Pinaliwanagan ko na sila ay mga paltaraso, mga ano. Ultarason. Yan lang. Sabi ko, bahala kayo. Hindi ninyo alam kung bakit nagkaganito ninyo. Kaya nga na ako nagkaasawa ng pangalawa kasi sa hirap ng hindi ko kayang makapatid ng ano yun. Kasi maliit pa yung dalawa. Wala akong makatulong sa buhay. Opo. Ay ano, napilitan ako mag-asawa ulit. May katuwang. May katuwang ako. Ay, parang sinisisi pa itong ina. Ako ang sinisisi nila at nag-asawa pa lang ng bago. Lalo na. Lalo na kung hindi ako ano, iba ka kung hindi ko alam kung Ilan baga pong anak mo nanay sa una? 4. Parehas po yung lahat, tatlong babae. 3 babae. Lahat ng po may mga trabaho na. May mga asawa na lahat. Ang sa akin naman, yung isa, nung dalaga pa, di pinagsisikapan itong pag-aralin. Pinagsisikapan itong patapusin. Buhay pa nun yung pangalawa ng asawa. Pinagsisikapan naman ito. Ay, nako. Ulit-ulit ako ng paalala. May mga katigasan ng ulo. Ng payo. Opo. Huwag na muna mag-asawa at inaano na ito. Inuumpisa na ito ng sakit. Oh. Kailangan ni mama mo ang alalay. Katuwang kumbaga ano. Oo. Paano na kung mag-aasawa ka na agad? Paano na si mama mo? Opo. Ay nako, Hindi malaki. sa sobrang tigas din ng ulo, hanggang sa na anuhan na lang ito, may kausap na. Yun lang. Paktay na nanay. Hindi napigilan. Ang damdamin. Oh. Nabuntis. Ay ano pa? Ay di Paktay na. walang nangyari sa mga payo ko, sa mga Sinabi po. paalala ko. Yan po ano, yan po ang kagandahan kasi sa taong nagpapayo dahil alam kasi niyan ay yung mga pinagdaanan na ganun po. Kasi yung iba ayaw nung masasabihan ka pa na bakit payo ka ng payo, para kang pari, kung ano, para kang ano. Ayun nga ay, yun ang mahirap sa mga bata Sabi ko, ngayon. mahirap pala ng magulang na sobra naman ba eh. Naabuso din. Kaya mo sila nay, kung doon lang talaga abot ng utak nila, bahala sila nanay. Basta kayo po ginagawa niyo yung tama sa ano para sa kanila, ginawa niyo yung pagiging magulang. Ako, sabi ko, wala. Parang sa wala na itong magawa, parang inaaraboso na. Parang inaaraboso na. Nabihan ko na nga mga anak ko, sabi ko, buti pa hindi nila ako nagkaanak. Kaya din lang naman. Sinabihan ka nay? Sinabihan mo? Sinabihan ko na buti pa kako di nila ako nagkaanak kung ganyan man din ang gagawin sa akin pala pagdating ng panahon. Kaya mo sila nay kung ano pong ano nila, malapit at malapit din po yun sa iyo. O nay, ito po pinapabot po ni Tita CNC South Dakota USA, 4,000 po yan nay. Ano po ang masasabi niya nay? Maraming salamat po sa iyo ma'am at patuloy mo ako sinusuportahan. Minsan nga nangangamba ako baka kung isang araw ay wala nang suporta. Kayo lang po mamang nagdudugtong ng buhay ko. Kaya Wala man yan maasahan. sobrang salamat po. Mga anak ay ayun. Ni isang gamot. Walang bigay. Ang bihira. Di na ala. Grabe ninikit ni Lolo sa mga apo. Yung kaisa-isa nitong anak na lalaki doon sa una, inanuhan ko din. Sinabihan na din. Ganyan si ina ninyo, maparamilya kayo. Dapat sana ay alalahanin naman ninyo yung magulang ninyo. Parang tingin ko kasi nanay, parang binaliwala ka no? Oo, parang binaliwala. Ay, nandyan lang nga yung kaisang-isang anak nito. Ay, nag-ano na rin mag-asawa. O, imbis na itong ina ang suportahan muna, Nag-asawa na din agad. nag-asawa na din. O, kaya ni isang gamot, di man lang ito Bigyan. mabigyan. Po.
Ang sakit sa ulo, ang sakit sa sa kalooban na ganyan. Opo. Sabi ko kung ako, sa ganitong edad ko, kung may anak akong ganyan, aywan ko lang mapipilitan talaga akong mangharibas. Sige po. Nay, pagaling ka lang ha. Yan, God bless po sa iyo, Nay. Ano po? Salamat. Salamat po. Opo. Maraming salamat sa tulong mo, Vincent, at sa kay Ma'am Isensi. Opo, At sige di po. ako pinagsasawaan na tulungan. Opo, wala nga naman, Nay, ha. Pagaling lang po kayo, ha. At ako po may maraming pang mission. Busy talaga po. Grabe, sobrang busy. Basta ingat lang po kayo palagi. God bless po sa iyo, Lola at Nanay. Maraming salamat sa iyo, Vincent. Opo, sige po, Nay. Bye-bye po. Kayo nakakalimot sa pagtulong dyan. Opo, sige po, Nay. Bye-bye. Bye-bye. Malaking tulong na.